Kaysa yung mga bagay na hindi nakikita, ito yung eternal. Ito yung mga bagay na dapat mong pahalagan. Kasi yung bagay na nakikita, lahat ng nakikita ng five senses mo, five senses whatever, nakikita, nahahawakan, nararamdaman, narinig, natikman. Lahat ng yan, temporal. What does it mean? Kasama dyan yung problema mo. Kasama dyan yung kasipayuan. Kasama dyan yung kabigatan. Kasama dyan yung bagay na nagpapabigat sa iyo at nagbibigay ng sleepless nights. And by the way, nandito rin si Pastor Rolando Manuel. At tayo ka lang, Pastor Rolando, okay? Okay? Shall we say? So sabi ng Diyos, lahat ng nakikita, lahat ng naramdaman, lahat ng narinig, lahat ng bagay, okay? Na ating pinagdaanan, the five senses, hearing, seeing, touching, feeling, everything, are temporal. Okay? At ang sabi ng Diyos, ang pagtuunan mo ng pansin, yung mga bagay na eternal. Okay? Now listen, we all have hopeless situations. Meron tayong mga situations sa tingin mo parang dead end, wala nang pupuntahan, parang wala nang pag-asa. We all face a dead end phase of life. Okay? Parang magbabago pa ba yung misis ko? Magbabago pa ba yung finances namin? Magbabago pa ba yung anak ko? Yung kapitbahay ba namin? Aalis ba to or what? Okay? We all have that kinds of situations. At nahihirapan tayo. And every time we hit a dead end, we need to face the facts with faith. Hindi mo dapat harapin yan na meron kang sungit. Hindi mo dapat harapin yan na titignan mo kung ano sasabihin ng tao. No, no, no. Always with faith because the problem that we have is bigger than us. Hindi mo kakayanin yan. Okay? At dadaling ka ng Diyos always, okay? Through delays. Tagal naman ang sagot sa prayer mo. Ang tagal naman ang iniintay mong padala. We will have delays, we will have difficulties, we will have dead ends. At sa lahat ng yan, okay, dadaanan natin yan until God will give us deliverance. And over again, throughout sa buhay mo, kung gaano ka man tatagal, okay? Kung tumagal ka man, palagi yan, delay, difficulties, and dead end. Delay, difficulties, dead end. Delay, difficulties, dead end. Kanya kung hindi ka matapang sa Diyos at hindi ka kumakapit, paano ka magkakaroon ng deliverance? Kung delay, natagalan lang. Natagalan yung padala, natagalan yung pagbabago, natagalan yung pag-solve ng problema, bumigay ka na. Then how can you see deliverance? Dadaanan mo yan. Delay, difficulty, okay? Dead end. Yun lagi yan. Matatagalan, may difficulty, may kaguluhan, at mayroong deliverance. At ang deliverance, nasa dulo lagi yan. Okay? So kung delay pa lang, nagmamaktol ka na, delay pa lang, nagtatampo ka na, delay pa lang, nagmumura ka na, delay pa lang, tumitiklop ka na, ano mangyayari sa'yo? Okay? Paano pa pag dumating yung difficulty? Delay pa lang yan ha, wala pang involved na difficulty. Anong gagawin mo kung nabalaho ka? Kagahapon while we were traveling, nagkaroon kami ng meeting from, umalis kami rito ng 7 o'clock, we arrive at Cabanatuan to meet with the pastors there. So we have wonderful time. And then after that, pumunta pa kami sa isang church sa may bandang gitna ng Cabanatuan. Then after that, pumunta pa kami sa isang church sa Cabanatuan. We were in 3 places. And then pauwi na kami. It was dark and may iniwasan si Preacher Dante. And all of a sudden, sabi ko, Dante, hindi na kali yan. Hindi niya nakita na yung kalye tabas, tatambakan, and knee deep. Sad-sad kami. Sabi ko, Lord, thank you for this difficulty. Then sabi ng mga tao, naku, pangatlo na ho kayong nahulog dyan. Sabi ng isa, actually sa maghapong ito, 8 na ho. Tinignan ko yung daanan. Sabi ko, parang sinasadya na itong mga kumag na ito. Dahil yung mga dapat na linya, yung pinakaharang, nasa kaliwa, wala namang hukay doon, nandito dapat yun eh. And then medyo nakaangat, so medyo ingat ka, tapos madilim, sabi ko, parang pinakakakitaan ito ng mga kumag na ito. But anyway, sabi ko, sige lang, tulak kami, tulak. So we've been there for 30 minutes, and I have an appointment. I have an appointment at 7 o'clock. Sa Baliwag, Bulacan, I still have to go there. Sabi ko, Tol, hindi ako makakaabot. Ito lang. Pinakita ko sa kanya, nag-vlog ako. Sabi ko, ito nangyari. Until finally, katutulak. So nakatabingi yung sakyan habang bumabiyahe. Puno kami. May bata kaming kasama. May baby kaming kasama. And then pagdating namin doon, sabi ko,
Doon na tayo magkita sa Patay. Okay? So I still have 2 appointments last night. Okay? So pagpunta namin doon, nagkita-kita kami, and then may dumating pang ibang bisita. So we went home around 3 o'clock in the morning, or 4 o'clock to be exact. Okay? There will be difficulties. Kung sa delay lang nagmamaktol ka, paano mag-may difficulties? Paano pag nabalaho ka? Paano pag nagkaroon ng dead end? Alam mo, sabi ng mga tao doon, boss, baka gusto nyo pabakho na lang natin. Bakho? So may kakapit yan dyan. Masisira yung high A's. Mawawasak yan. No. We should do that. Pag tulak namin, tumatakbo na, doon yung tao, boss, okay lang, basta makalaan, naramdaman ko na. Boss, wala ka mangyabot sa amin dito? Sabi ko na eh. So I gave money to them. Did I complain? No. Bakit? Dead end. Did I complain? No. Bakit? Difficulty. Did I complain? No. Bakit? Hindi naman dead end eh. Nakalabas nga kami. Okay? Pero nagkaroon kami ng deliverance. Ang tanong ko sa iyo, paano yung pinagpipray mo? Paano yung iniintay mo? Nagkaroon ng delay, ng difficulties, at nagkaroon ng dead end. What will be your attitude? Okay? What will be your attitude? Gagamitin ng Diyos siyang mga sitwasyon, delay, difficulty, and dead end to grow your faith. Gusto niyang palaguin yung faith mo. Okay? Gagamitin ng Diyos yan para yung faith mo mag-grow. Para pagdating mo ng dead end, it seems that your dream has come to nothing. Wala na yung pangarap. Parang wala ng pag-asa. Okay? Growing our faith will require us that we will pass through delay, difficulties, dead end. And when our faith hits the dead end, you may feel that your dream is over. But it is not. Hindi pa yan. Pumasok ka pa lang sa next phase, sa pangalawang yugto ng buhay mo, that God will use it to grow your faith. Sa dead end, yung parang wala ng sitwasyon, nothing makes sense. Things are out of your control. Nag-pray ka, nagsikap ka, gumawa ka, tapos makulit pa rin yung asawa mo, wala pa rin sweldo, wala pa rin yung kapitbahay, hindi pa rin nagbago, walang nagbabago. It seems things are out of control and you cannot do anything about it. Dito mo na marinig yung mga defeated words o dead-end words. Sickness, divorce, bankruptcy, unemployment. Ano ngayon na mararamdaman ng isang tao na dumating sa dead end, difficulty, and delays? Why is this happening to me? Bakit ako? Ba't hindi si Jessa? Bakit ako? Ba't hindi si Ebet? Bakit ako? Ba't hindi si Raju? God, did I miss your will in my life? Meron ba akong na-miss? Lord, ba't ang bigat ng kamay mo? Ito yan ha. Yung sumusunod sa Diyos, hindi exempted sa problema. Kung matigas pa ulo mo, am I right? Kung pasaway ka pa, okay? Yung hindi mo dapat gawin, ginagawa mo. Yung dapat na hindi mo hipuin, hinihipo mo. Yung dapat mong iwan, hindi mo iniwan. Niyakap mo pa rin. Di lalo ng dagdag na problema yan. Are you with me? Meron ng delay, difficulty, meron ng dead end. Idagdag mo pa yung consequences ng katigasan ng ulo natin, yung kakapalan ng mukha natin, yung pagiging pasaway natin, lalong kabigatan yan. And you will hear ang hirap, Lord. Pag naranasan mo na magtanong, Lord, why is this happening to me? Lord, did I miss your will? When you start asking those questions, you're at the dead end at kailangan mo ng deliverance. Okay? While you're stuck, habang nakabaon ka, and waiting for deliverance, you need to remember what God can do. Now listen. Problema, simple lang yan. Sakit, simple lang yan. Okay? Kabigatan sa buhay, problema sa pamilya, simple lang yan. Those are simple things, okay? Pinakabigat na problema ng tao, okay? Tinanong ko yung 2 bata kanina. Sabi ko sa kanila, kung mamamatay ba kayo, are you 100% sure of going to heaven? Both of them says, one is 12 and one is 15, no.
And that's the biggest problem that we have. Pera, meron yan. Kalusugan, meron yan. Okay? That's the biggest problem that we have. Where are you going to spend eternity? Anong sabi ng Revelation 20 verse number 15? Tignan mo sabi ng Revelation 20:15, ha? At ang sino mang hindi natagpo ng pangalan sa aklat ng buhay ay ibubulid, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Whosoever was not found written in the Lamb's book of life shall be cast in the lake of fire. Was there a time in your life na natandaan mo, okay, na ang pangalan mo na isulat sa aklat ng buhay? Was there a time in your life that you are assured that you're saved 100%? You see? Nga sabi ng Diyos, yung pain, wala yan. Pero dito, dapat siguraduhin natin. Bakit? Kasi mayroong lake of fire, mayroong impyerno, mayroon tayong dapat iwasan. Why do we have to do that? Kasi sabi nga ng Romans 3:23, di ba? For all have sinned and come short of the glory of God. Lahat tayo makasalanan and we live in a broken world. And I would like to say, we are a sin factory. I am a sin factory. Whether I like it or not, I will sin. Gagawa ako ng kasalanan. Okay? At bilang sin factory, lalabas yan, whether you like it or not, magmumura ka, maglalabog ka, gagawa ka ng mali. Okay? Kasi makasalanan tayo. Hindi tayo nakabot sa kulot yun. At ang sabi ng Diyos sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. What does it mean? Tatlo bahagi ng tao, katawan, kaluluwa, espiritu. Yung katawan yung nakikita mo sa akin, nakikita ko sa iyo. Ito yung mula sa lubok, babalik sa lubok. Ito yung hindi ikaw. Yung kaluluwa yung talaga ikaw, yung nagmamahal, nag-iisip, nakakaramdam, nakatira sa katawan, at yung espiritu, nung magkasala tayo nung una, namatay tayo spiritually speaking, so meron tayong katawan at kaluluwa, and because of that, pag hindi mo na-solve, yung issue na yan, for the wages of sin is death, pag namatay ka, physically speaking, itong kaluluwa mo harap sa Diyos, at pag umarap sa Diyos, na hindi ka nakatiyak sa pagpunta mo sa langit, ibubulid ka sa dagat-dagatang apoy because God, righteousness and goodness requires that every person that will go to heaven must possess the same righteousness that he has. At wala tayo nun. Okay? Sabi ng Panginoon, mamamatay ka, sa impyerno ka pupunta. But the gift of God. What does it mean? May regalo siya. Ano yung regalo? Eternal life. Why eternal life? Why gift? Kasi wala kang gagawin kundi tanggapin. Ano sabi ng Romans 5:8? One of the most wonderful verse. Okay? But God commended His love. Pinakita ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa atin na nung tayo makasalanan pa, mapapahamak, walang Kristo, nagmumura, namumuhay sa mali, alam ng Diyos lahat ng lihim natin. You know what He said? I love you. And then what else? I died for you. What does it mean? He died for us. He took our penalty. Sabi ng 2 Corinthians 5:21. Tingnan mo ha, 2 Corinthians 5:21. Okay? Siya na walang kasalanan, siya na walang bahid kasalanan, ay naging kasalanan dahil sa atin. Para tayo maging katwiran niya. Somebody has to die, somebody has to pay for your sin, somebody has to pay for my sin. Ang kailangan lang natin gawin, tanggapin yung ginawa niya. Anong sabi ng Romans 10:9? That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God raised Him from the dead, thou shalt be saved. Paniniwalaan mo na nabuhay siyang muli, na siya ay namatay na libing at nabuhay na muli at maliligtas ka. Anong sabi ng verse number 13? Whosoever shall call upon the Lord shall be saved. Ito yung pinakamaganda kanya paghalimbawa. Tinanggap mo si Kristo at nagsisi ka, anumang klase ng problema, kaya mong harapin. You know why? Romans 8, verse 32. Anong sabi ng Romans 8:32? Okay? Kung hindi nga pinagkait ng Diyos ang kanyang anak, kung di ibinigay para sa atin, para mamatay, para tubusin ka, how shall He not with Him also freely give us all things? Kung yung kaligtasan, buraot ka, bardagol ka, salbahe ka, okay? Labag, napastayan ka sa magulang mo, tinubos ka, namatay si Kristo, tinanggap mo yan. Sabi ng Diyos, kung hindi niya nga ipinagkait sa iyo ang kanyang anak, namatay siya para sa atin, tinubos niya tayo, hindi ka ba niya tutulungan? Hindi ka ba niya gagabayan? Hindi ka niya bibigyan? That's why I would like to say, focus on not what you can do, but focus on what God can do. Doon ka dapat mag-focus. Ano pwedeng gawin? Bakit?
kung ibinigay niya yung kanyang anak, kung namatay si Kristo, kung tinubos siya tayo, yung problema mo pa kaya? Yung sitbaon lang, magmamaktol ka. Napagalitan ka lang, wala kang bagong bag. Di mag-aaral ka sa Makati. Libre bag. Am I right? At kayo mga magulang, huwag nyo nang pangarapin pa. Kung di mo kaya magpaaral sa Lasal, magpaaral sa Ateneo, libre na ang state colleges. You see? Libre na yan. Walang masama dyan. Okay? So yung matitipid mo, luwalhati mo ang Diyos. Okay? Lord, nakatipid ako. That's why what I did when I was at TUP, 150 pesos ang aming tinatawag na tuition fee for one whole year. 50 pesos sa first semester, 50 pesos. Para meron lang kami bayad. Para sabing, nagbayad din kami. Pero scholar ako. Okay? But I have to pay 150 pesos. I'm a product of TUP. I'm a product of a state college. Kanya hindi pa ako graduate, may trabaho na ako. Okay? Okay na mag-aral sa Lasal, sa Ateneo. Okay yan. Kaya mo ba? Kaya ba ng nanay mo? Am I right? State college, libre. Am I right? Galingan mo lang. Meron kang Diyos na tutulong sa'yo. Tama? At yung matitipid mo, Lord, i-honor kita. Lord, pararangalan kita. Lord, bibigyan kita ng karangal. Lord, bibigyan kita ng kalawatian. That's what I did. Okay? Huwag mong hayaang ikaw ay nag-aaral tapos buraot ka, hindi ka nagpapasakop. Lalo kang mahirapan kasi hindi ka matutulungan. You know what I did? 40 years ago, I was a student. Kinapit ko ang Diyos dyan. Sabi ko, Lord, titignan ko, hindi yung magagawa ko what you can do. The worst thing you can do at the end is pretend that there is not a problem. Kaya ko to. Di mo kaya yan. Lulubog ka. Pwede kang maglagay na magandang ngiti. Pwede kang maglagay na magandang mukha. Pwede kang magpakita na masaya ko. Pero ang totoo niyan, lugmo ka na. Hindi mo pwedeng itago yan. Okay? Para ka isang sponge. Ang isang sponge, pag piniga mo kung ano nasa loob, lalabas yan. You cannot pretend there is not a problem. Having faith does not mean you deny the reality. Lord, may problema ako. Lord, kapos ako sa pera. Lord, meron akong inaharap. Pero, haharapin ko ito na may faith. Faith is not saying, I'm not in pain. In fact, you are. Nasasaktan ka na. Di ba? Hindi naman ganyan dapat ang trato ng asawa mo sa iyo. Hindi naman dapat ganyan trato ng anak mo sa iyo. Hindi ganyan dapat ang trato ng magulang mo sa iyo. Hindi ganyan dapat ang trato ng anak mo sa iyo. Am I right? Nasasaktan ka. Faith is not denying that you're in pain. Pain is that, Lord, I have faith, pero masakit ha. It's not saying I don't hurt when you really do. Nasasaktan ka na eh. Am I right? Oh. I'm not saying I'm happy when you're grieving. That's not faith. That's phoniness. Okay? Faith is facing the facts nang hindi ka nawalan ng puso. Faith is facing the facts nang hindi ka nag-backslide. Faith is facing the fact na hindi ka nawala ng passion sa pananalangin, sa pagsimba, sa pagkamit ng... Yun ang faith. Kasi alam mo, God has a better solution sa problema mo. Magpapatuloy ka. Yung problema, may problema ka na. Tumalikod ka pa, hindi ka pa nag-pray, nang away ka pa. Tanga lang. May pinagdadaanan ka na. Huwag kang mawala ng puso. Huwag ka na magreklamo. Huwag ka na mag-backslide. Huwag ka na manlamig. Because God knows a solution for your problem. There's a brand of Christianity that is basically saying, deny your problems. That's stupid. Nahihirapan ka eh. Nahihirapan ka sumakay ng taxi. Nahihirapan ka sumakay ng jeep dahil wala kang pambayad. Nahihirapan ka kumain kasi wala kang makain. You see? Sabi niya, just have a positive confession. No, that's not. Name it and claim it. It's not true. Sabi ng John 16:33. Si Kristo nagsabi ha? Si Kristo nagsabi. Ano sabi niya? Okay? Sa mundo, sinasabi ko sa inyo ito. In me you will have peace. Sa akin, pag nag-stay ka, nagpatuloy ka, sa mundo may tribulation. Mahihirapan ka, pero huwag ka matakot. I have overcome the world. Okay? I have overcome.
Let's face the truth. I am a positive realist. I have a problem, I have difficulty, I have situation that I cannot solve, but my God can solve. So anong gagawin ko? I will stay with God. I will obey God. I will claim His promise. Magpapatuloy ako. When you have faith, you don't have to deny reality. May problema kami. Hindi sapat yung pera namin. May sakit ako. Pag inuunim kong gamot, nahihirapan ako. That's about faith. Faith is facing reality without you being discouraged. So, ibig sabihin, nahihirapan ka, natatakot ka, kaya ko bang pag-aralin ng anak ko? Kaya ko bang harapin ito? Okay? Paano ko haharapin? Patay na tatay ko. Alam mo, sabi ni Doc Henry kagabi, one of the most difficult situation that I have, I'm a medical doctor, and all of a sudden, the doctor will say, Doc, sabi ni Henry, sige na, pull the plug. Sabi ni Jillian, asawa ni Doc Pastor Dong, that is the worst thing that we have. Yung nag-iintay ka, natatawag, patay na tatay mo. You see? Faith is facing your problem without you being discouraged. You see? Faith is facing the problem without you not losing your passion in God. Magpe-pray pa rin ako, magpapatuloy pa, kahit nasasaktan ako kasi my God is God. Nagkaroon ka lang ng delay, difficulties, dead end, nagmaktol ka na, nagwasa ka na ng buhay. Hindi ka pa nga tapos sa pagbabayad mo ng consequences, tatalikod ka na naman. Mali. We need to be tough in our faith. We need to be strong. You cannot build a family in a Pollyanna fantasy. Gusto mo ng family? Paano ka magkakaroon ng family? Sarili mo lang di mo matulungan. Sarili mong di mo mabitbit mag-pray. Sarili mo lang di maturuang. Laban lang boy, huwag kang bibitaw boy. Laban lang boy. Kinakailangan pang palalahanan ka. Pagka nasita ka, titiklop ka. Pag napagalitan ka, warat ka na. Ano ka? You see? You cannot build a family. But you can build a family based on faith. Tatayo tayo, harapin natin to, alasin natin yan. You cannot build a business on fantasy. But you can build a business by faith. Lord, sisimulan ko to. Aayusin ko to. Mag-aaral ako ng gusto. Pagtitibayin ko to. You cannot build a life on fantasy. But you can build your life on faith. May Word of God. Kanya itong ako, 40 years ago, tinitignan ko. Ito mga to, papogi lang. Ito mga to, I will not rather choose that. I choose to follow my pastor. I choose to follow what the Bible says. 40 years ago, I was 19 years old. Okay? And everything that I have right now is not because I'm good. No, I'm not. But because I have faith. Lord, haharapin natin yan. Wala tayong tatakasan, pupuntahan natin yan. Okay? How do you do? How do you build your faith? Kahit may problema, you look beyond your circumstances. Ano nakikita mo? Nakaharap sa'yo, walang bigas, nakita mo may sakit si tatay, kapos ang pera, how do you have faith on that? Look beyond your circumstances. Lord, eto kami, may problema kami, may kapos kami, ito hinaharap namin, pero may Diyos ako. Ano sabi ulit ng 2 Corinthians 4:18? Habang nakatingin tayo sa mga bagay na nakikita, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita. Kasi yung mga bagay na nakikita are temporal, subject to change. But our things which are seen are eternal. What does it mean? If you look at the world, you're going to be intimidated. Napakaraming problema kahit saan. You see? Nahihirapan ngayon ang MMDA. Naglagay sila ng bike lane. Ilan lang ang dumadaang bike lane dyan? Sa bike, sa isang araw, 1,000 to 10,000 bikes.
Ang motorsiklo sa EDSA, 168,000. You see? Yung bang ginawang bike lane, is that a good suggestion o pasikip? Problema nila yan, hindi ko problema yan. Pero pag gamit ko yung Harley ko, I will not pass sa bike lane. Bakit? Naka-Harley ka, pupunta ka sa bike lane, di ba video ka, tanga naman ito, naka-big bike, doon sasakay. Kanya titisin ko sa traffic. Kanya nagsisiksikan, bahala kayo. Bakit? Kamote rider ka, not me. Susunod ako. Okay? I will stay there in my lane. Bakit? Problema ng gobyerno yan eh. 168,000 ang motorsiklo araw-araw sa EDSA. 10,000 lang nagbabike. Sino pagbibigay mo? 10,000, 168. Hindi ko problema nila yan. Dami ko ng problema, para problemahin ko yan. Okay? There are problems everywhere. You see? Anong gagawin mo? Tumingin ka dyan? Kapitbahay? Negosyo? If you look within, ano makikita mo? Mahina ako. Hindi ko kaya. Made-depressed ka. Bakit? There are a lot of things in your life that needs changing. Hindi mo nga maayos yung buhay mo eh. Paano ka magiging blessing kung ikaw mismo kailangan mo ng blessing? How can you forgive others if you cannot forgive yourself? How can you pray for others kung ikaw hindi ka marunong mag-pray? When you look at your life, you will see a lot of things that are not right. Karamihan ng problema natin is based on the man or the woman in the mirror. Yan, ikaw, ako. Wala kang dapat sisihin. Di ba? Wala nagpapaaral sa'yo, wala nagpaaral sa akin. My mom does not believe in me. Yung tatay ko patay na when I was 14. Sino kinakailangan gawin? Aba, I have to level up. Saved na ako. Napakinggan ko yung Word of God. Kailangan may pagbabago sa akin. That they will be amazed at what they can see. Wala akong pakialam kung wala magpaaral sa akin. Maghuhugas ako ng jeep. Gagawin ko to. You see? And then I graduated sa college and my mom was so shocked. Said, talaga bang third place ka? O naman. Baka nangopya ka. Di sana tinawag ka ng registrar. Kung nanloko ako. May trabaho na nga ako may. Ano ka ba? Nobody believes in me. I don't care. Bakit? I have God. Binago, kasi pagod na nanay ko maniwala sa akin eh. Pagod na nanay ko. Ako, manloloko na naman yan. Magbubulakbol na naman yan. I cannot blame her. I blame myself. But I level up. Pag tinignan mo sarili mo, ano makikita mo? Diet niya, hindi ko magawa eh. Hirap na hirap. Bukas talaga! Babawas ako ng kanin. Bukas, ba't di mo magawa ngayon? Sarap ng ulam mo eh. When you look within, madidepress ka. But when you look at Christ, you'll be at rest. Why? What you focus on shapes what your reality looks like. Saan ka nakatingin? Sa tatay, nanay mo? Kapos yan. Sa negosyo mo, sweldo mo. Ito, listen to this ha. Kung sweldo lang ang inaasahan mo para mabuhay ka, you're one step ahead lang sa poverty. Hindi ka kayang isustain ng sweldo mo. Pero ang Diyos pwede kang isustain. Hindi ko inasa ang support ko. Hindi ko inasa ang sweldo ko. Mabubuhay ako, may sweldo ko. No? That's why when Ellen confronted me, 1987, when I resigned from my job, sabi niya, paano mo upakasalan? I'll show you. I will show you. When you start looking at problem, you're sunk. Malulunod ka. You'll be drawn. But when you look at Jesus, His promises, you will see deliverer.
rather than difficulty. You will see deliverance. No longer defeat, no longer denial, no longer delay, no longer difficulty, but deliverance. Lord, tutulungan mo kami. God never asked you to do something without providing what you need to do. Alam mo ba't nahihirapan ka? Sinasarili mo eh. Alam mo pag sinasarili mo yan, hindi mo sinasama ang Diyos, sinasabi mo, Lord, I don't trust you. You suck. I don't trust you. Hindi ko kayang buhayin ang family ko. Hindi ko kayang turuan ang anak ko. I never had a wonderful family. I came from a dysfunctional family. Okay? Sabi ko nga, nung Monday, sabi ko, alam mo, Congressman, yung lolo ko, barkada ni Rizal, si Mariano Ponce. He was born in Baliwag. He went in Japan to look for a wife, and then he bring him here, and then it was the start of our family. Okay? Pero kako, there are a lot of things that are wrong in the family. Bakit? Never at one time narinig ko sinabi ng tatay ko, I love you. Ikaw ba, Jenny, narinig mo sinabi ng tatay, mahal ka? Oh. Pang-apat ka eh. Nung patay, hindi. 1978 namatay yun eh. Oh. 6 na taong ka na nun eh. Oh, di ba? Natandaan mo ba yun? Sinabi ng tatay, mahal ka? Oh. Pinamigay ka. Oh. You see? Isa lang ang picture namin ng tatay ko. Ikaw ba may picture ka ng tatay? Wala. O, kawawa ka. Ako may isa pa. Oh. Diba? Oh. Do you understand what I'm saying? How can I raise my family with that kind of background? How can I raise my 2 boys? Kung ako lang. Kanya madalas ko sabihin sa inyo, sabi ng Psalm 127 verse 1, malibang itayo ng Diyos ang bahay. Malibang itayo ng Diyos ang bahay, lahat ng nagagawa, walang kabuluhan. Malibang bantayan ng Diyos ang syudad, walang kabuluhan. Kung titignan ko yung family namin, yes, my great-grandfather is a hero. But we're dysfunctional family. Walang pag-ibig dyan. You see? Titignan ka mula ulo hanggang paa. Hihiyain ka. But I have God. Ano sabi? Except the Lord build. Not except finances. Not except, no. Except the Lord. So kinapit ko ang family ko sa Diyos. Kumapit kami dahil hinawakan kami ng Diyos. Ano nangyari? God gave me 2 sons and they are all wonderful. Oh. God gave me a grandson. And next year, my youngest son will be married. Not because I'm good. God will never ask anything that He will not promise to give you. Kaya sabi niya, gusto mo mag-family? Sama mo ko. Sama mo ko. Dagdag mo ako dyan. Enabling is a sign of God's equipping you. Para ma-fulfill mo yung assignment mo, kailangan i-enable ka. Tingnan mo sabi ng 1 Timothy 1:12. Tingnan mo ha. Si Paul ha. Ano sabi ni Paul? 1 Timothy 1:12, okay? Sabi niya ha, pinasasalamatan ko si Kristo. Ano sabi niya? Who hath enabled me? Then who hath counted me faithful, putting me into the ministry. Bakit? Ano sabi ng verse 13? Walang iya ako eh. Namumusong ako eh. Palaaway ako eh. Nananakit ako. Pero sabi niya ganoon, I obtain mercy. Bakit? Ginawa ko ng engot lang. Verse number 14, anong sabi? At ang biyaya ng Diyos ay nanagana na mayroong masaganang pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo. What does it mean? The grace of God will help you. Saan ka kumaka-faith? The grace of God. He will enable you. You know what I'm saying? Oh. When He gives you an assignment, when He gives you a sign, a plan, a strategy, He's going to empower you. Ang tanong ko, nagpapa-empower ka ba o lumalayo ka? Marami kang hindi pwede, marami akong hindi kayang gawin, pero kaya ng Diyos. You see? Do you think building this building? Ano sabi ng kapitbahay na nakausap din rin eh? Ngayon lang naman ho yung Baptist na yun eh.
Yung pader na yan sabi niya, no, matagal na tong pader na to. May church kami dyan, garahe lang. Ano sabi ni Mayora? Nakita ko to, garahe lang. Tapos naging ganyan yan. Do you think I have the capacity, do I have the ability to lead you to put up a building like this? No, I don't have. Kaya doon sa mga sabing, dapat ako pastor dyan. Sige, laruin nyo. Tingnan ko kung kaya mong pangunahan to. Kaya mong pagpastoran si Preacher Rene, si Preacher Dante, idagdag pa si Preacher Moreng. Kaya mong pagpastoran si Preacher Bonnie, na madalas ma-scam? Anong tawag? Mahak. Kaya mo buhatin si Radyo? You see? Kaya mo magkaroon ng member na kagaya ni Mama Marisa na pag may kumakanta, tinitingnan, tama ba yung boses? Kaya mo pagpastoran? It's not easy. But it is God that empowers us. Kagaya ng isang lampara will not shine unless you plug it. So we need to plug ourselves to the power source. And the power source is God. Ano sabi na Isaiah 40? Okay? Verse 29. Isaiah 40 verse number 29. Ano sabi rito ha? Kahit na yung mga batang malalakas, matatalino, matitibay, okay? Mapapagod. 40 verse number 29. Tingnan mo ha? Siya'y nagbibigay ng lakas sa mga mahihina. Sa Kanya nagmumula ang kalakasan sa wala ng lakas. Verse number 30. Ano sabi niya? Okay? Kahit na yung bata mapapagod, yung matalino babagsak. Verse number 31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. Marunong ka bang maghintay sa Diyos? Madali ka na madali. Ano nangyari sa'yo? Tanga lang. Oh. Kamote. Mali. Pag naghintay ka, He will renew your strength. At para kang isang aki lang ang pakpak mo ililipad. Matatakbo ka, hindi ka mapapagod. Lalakad ka, hindi ka mapapagod. Alam mo kung ba't napapagod ka? Sinasarili mo eh. Dumidiskarte ka ng sarili mo. Mali. From Monday, Tuesday, Wednesday, pumunta si Romy, si Colonel Romy, sabi niya, Pastor, birthday ni John Rap alam ko. Kanya lang, hindi naman may makikita dahil nasa training siya. I was talking to John Rap, sabi ko, John Rap, are you sure you can make it sa Scout Ranger? Opo. Ikaw, Dave, kaya mo? Opo. Kamuti. Isang sapa ko sa inyo, baka bumagsak kayo sa akin eh. Pray kami. Every night we prayed. Kaninang umaga, nag-text si John Rap. Kanya, Pastor, at 5 o'clock, simula na po kami ng marksmanship, blah, 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 blah. Patulog pa lang ako nun, dahil kararating lang namin. I prayed for you. Nag-text siya ngayon, Pastor, tapos na po. Naghihintay kami ng result. Pag tinitay ko si John Rap, hikain. Hindi matalino lamang ang pagiging bobo. Sino tumulong sa niya para maging top 2? Panginoon! Kanya galingan mo, mas magaling ka sa kuya mo, ha? Johans, you're not a liability. Do you understand me? You have God. Nathaniel, lumayos ka. Naintindi mo? You have a God that will help you. Pupunta ka sa trabaho, mag-aaral ka, lugmok ka. Bakit ka lugmok? Sinasarili mo eh. Meron kang Diyos. Na pag naghintay ka, nagpasakop ka, He will help you. Naranasan kong tulungan ako ng Diyos eh. Ba't ko babaguhin yung recipe? Am I right? Ba't babaguhin ko yun? I will keep on doing that. Bakit? Kasi Diyos ang tumulong sa akin. I need a power source. You cannot fulfill your purpose that you're created apart from the resurrection power of God. Ano masabi ng John 15:5? Ako ang vine. Sanga ka lang, sanga. Tama ha? Sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay magbubunga ng marami.
Sapagkat without me, you can do nothing. Okay? Pag nanatili ka, sanga. Pag umalis ka, tanga. Bobols. You're the branch. Stay. For 40 years, wala akong absent sa church. I stayed with Pastor Fajardo. You see? Last Monday, while having dinner with Congressman, sabi niya, Joey, po, next week, yes, samahan mo akong punta sa Cagayan de Oro. What the heck? Kailan ho alis? Hindi tayo pwede lunes dahil may meeting tayo. Tuesday. Nakita ko yung mga kaibigan ko, mga pastor, sabi ko, Tol, I don't know, I might not be with you sa conference natin. Bakit? Sinasama ako ni Kung. Bakit daw? May ayusin kami problema sa Cagayan de Oro. And he wants me. I ask you, apart from God, kaya magtayo ng family? Yes. Anong klaseng family? Nothing. Apart from God, kaya makapagtapos ng pag-aaral? Yes. Anong klaseng pag-aaral? Nothing. Apart from God, kaya mong magkaroon ng syota? Yes. Pero klaseng syota? Nothing. Apart from God, anong klaseng family meron ka? Nothing. Gusto mo maging significant? Stay with God. Stay with God. Kung gusto mo ng power of God going through you, let His enablement be with you. Ito ha. Tapusin natin dito. God enables us so that we can bless others. God enables our life to bless other people. Listen to this. Gusto ng Diyos na palakasin ka, patatagin ka, patibayin ka. Bakit? Gusto niya maging blessing ka, Wayne. Ian Utor, gusto niya maging blessing ka. James, gusto niya maging blessing ka. Ayaw ng Diyos, Martina, na pabigat ka. Ayaw ng Diyos, Rain, na lagi ka nakaasa sa papat mama mo. Ayaw ng Diyos, Leah, na lagi kang hingi ng hingi sa nanay at tatay mo. Gusto niya, ikaw ang nagbibigay. Anong sabi? Acts 10:38. Okay? Kung papanong si Jesus na taga Nazaret ay pinahira ng Diyos ng kapangyarihan ng Holy Ghost, anong nangyari? In-enable siya. Anong ginawa ni Kristo? He went about doing good, healing all people that were devil, for God was with Him. You know what the Bible says? He was enabled, He was empowered by the Holy Spirit. Kanya gumawa ng tama. Alam mo kung bakit puro mali ginagawa mo? Hindi mo kinakapit sa Diyos eh. Mahirap maging magalang. Mahirap maging masunurin. Mahirap mag-aral ng tama. Marunong tayo magbulakbol, magmura, mang-away. I was telling Jeff kanina, sabi ko, Nak, I really thank God. Bakit? Bumait na ako. Kung hindi, baka isa ako doon sa manunutok. Ilan ang ginulpi kong tao sa kalye? Di ba? Ilan ang winasa kong kotse? Dahil nakagit-kitang ko. Okay? Ilan ang ginulpi kong bus driver at konduktor? Buti na lang wala pang social media doon. Sabi ko, pag nakikita ko to, sabi ko, Nak, natutuwa ako. Bakit? Tapos na ako doon. Sipin mo, di ba? Joey Sauco ng gulpe, pastor pa naman! Binasag ang kotse! Oh, jeez. Hindi ko kayang bumait. Hindi ko kayang hindi magmura. Hindi ko kayang hindi manampal. Hindi ko kayang hindi manuntok. Sanay ako manghiya. Sanay ako manipa. Sanay ako mangwarat. Yun ang sanay ako. Ba't ako bumait? Hindi ako. The Lord enabled me. The Lord changed me. Okay? Kanya nga natatawa na lang ako doon sa iba eh. They were provoking me. Sabi ko, I am avoiding people not because I'm afraid of them,
I'm avoiding them because I'm afraid of myself. Because I know what I'm capable of. Alam ko ang kaya kong gawin. Okay? Kanya lang sabi ko, will I continue doing bad things? You see? Sino nagpapalakas sa'yo so that you can do good? Balik mo nga doon sa verse 38 ulit. Ano sabi? Okay? God anointed Jesus. Pinalakas and enabled. Binigyan ng power. Anong nangyari? He went about doing good. Alam ko kung ba't nangungupit ka ng pera? Alam mo kung ba't sumasagot ka sa nanay mo? Alam mo ba't hindi ka nag-aaral maigi? Hindi ka ine-enable ng Diyos. Dumidiskarta ka ng sarili. The God the Father anoint, enabled, empower Jesus. Si Jesus na to ha. And Jesus, after He was enabled, He went about doing good. Eh, ba't puro pangit ang nakikita sa'yo? Nahihiya na nga ako eh. Nung sinabi ni Congressman Joey, samahan mo ako sa next week. Pwedeng iba naman. Sabi ni Jacob Paras, boss, ginawa ko yung ginagawa mo pag nasa likod ako ni BP no Sunday. Pero mo 3:30 to 9:30 service namin. Nag-preach ng 2.5 hours, tapos nakatayo ko, nag-announcement siya. Pag-announcement, tatayo ko, tinitignan kita, kagaya na ginagawa. Napagod ako eh. Sabi ko sa kanya-kanya nga, nagpapalakas ako. I take good care of myself. Iningatan ko sarili ko, iningatan ko yung kalusugan ko. Bakit? I want to be a blessing to Pastor Fardo, to Pastor Ben, to all senior pastor. Tanong ko sa'yo, bakit ka nagpapalakas? Anong papakita mo? Muscle lang? Malakas ang katawan mo? Malakas kang tumakbo? Anong papakita mo? Para saan yan? Sino nakikinabang sa'yo? Bakit gusto mo maging matalino? Sino makikinabang sa'yo? Bakit gusto mong yumaman? Sino makikinabang sa'yo? Para saan yan? Ano sabi ng Bible? How God anointed Jesus. Tama? Who went about doing good. Sino tinutulungan mo? Sino ang nabibless dahil sa'yo? Sino ang chinututuran mo? Kahapon, nung dinala ko yung mga pastor, yung mga anak natin, mga apo sa ministry, ito yung kay Pastor Dan Gonzales. Sabi ni Pastor Gonzales, hindi po, cheerful giving po ito lahat. Nagkwento si Pastor Gonzales. Punta kami kay Pastor Salmorin. Sabi niya, alam mo, bulok ang ministry ko eh. 2,000 dumating ako kay Pastor Sako. Ang gulo-gulo ng buhay namin, ang gulo-gulo ng ministry namin. Tapos he mentored me and he told me what I should do. Now this is it. Then nakita ko si Lois. Sabi ko, Lois, Doktora, can I just hug you? Bakit? Lois was just like, kasin laki ni Dandan. When 2000 yun, 2000. That was 23 years ago. Okay? Bata pa. Tumatakbo, binakarga namin, pumapanik. Alam mo ngayon, doktora. Alam mo ngayon, cum laude. Sa medicine. And she was there. Sabi niya, Tay, I will never forget what you told me. You will be successful. Di nagkukwento si Pastor Ramirin. Si Pastor Saukong nagturo sa amin kung anong gagawin. Inuupuan kami yan, ito, tinuturo sa amin, ito. Then pumunta kami kay Pastor Dong. Sabi ni Pastor Dong, Pastor Sauko is the one who taught us how to become cheerful giver. And they waited for me until 12 o'clock. Dahil nasiraan nga kami, nabalaho kami, nadisgrasya kami. But God took care of us. Tanong ko sa iyo, bakit gusto mong lumakas? Bakit gusto mong pananampalataya? Bakit gusto mong makapagtapos? Bakit gusto mong magkaroon ng magandang katawan? Bakit gusto mong maging magaling? Para saan? Para kanino? The Lord said, God anointed Jesus of Nazareth who went about doing good. Kung yung eklesiya mo hindi mo mapalakas, ibang tao pa. Kanyang ginawa ko sa eklesiya, pinalakas ko. Dito tayo, gawin natin to, ayusin natin to. Bakit? I want to do good.
Jesus was able to do all this because God was with him. Are you with God? If you're with God, mabait ka, blessing ka. Hindi ka mangungupit ng pera. Hindi ka sasagot sa nanay at tatay mo. Alam mo nang mahirap ang sitwasyon, mag-aaral ka, magiging matagumpay ka. Si Loiso, anak ni Pastor Raul Morin, doktora, cum laude. Sabi ko, Tol, I never imagined. Si James, anak ni Pastor Yanga, doktor. Samantalang nung nagkasakit yan, ako yung nagbabiyahe mula rito hanggang papunta ng Cabanatuan para mag-preach. Dahil may sakit si Pastor Yanga. I was the one who became an interim, pero di ako nag-interim sa church. Pinasa ko sa kanya 120. Ngayon, doktor na. Sabi ko, teka muna, bakit hahanap pa tayo sa iba? Andiyan na si Dr. James. Andiyan na si Dr. Lois. Ba't hindi na lang tayo mag-usap ngayon? Ayusin na natin to. Ikasal na natin sila ng walang consent. Tanong ko sa iyo, sino ang guminhawa buhay dahil dumating ka sa kanila? Sino naging malapit sa Diyos kasi nakilala ka? Sino naging prayerful kasi narinig yung prayer mo? Sino naging submissive? Sino naging blessing sa church kasi napadikit sa iyo? Pag napadikit ba sa iyo, titino o lalayo? What? Marami mga kasama ko kahapon, 5 o'clock pa, gising na. Anong oras kami nag-iwalay? 3 o'clock in the morning. Went to Adwas, Cabanatuan Temple, Lighthouse, Society. 4 na simbahan ang pinuntahan ko kahapon. Jesus came to comfort the afflicted. Sino may problema na dumikit sa iyo, naging comforted? O lalong naguluhan? Huwag ka na nga magpayo, lalo ako nalito. He comfort the brokenhearted. Iniwan na nga ng jowa. Lalo pang nabigatan kasi nakausap ka. Enslave of habits. Hindi na lang paanong lumabas sa utang at mga patay at mga bulag. Pinagpala niya. He empowers us to comfort others as well. Listen to this. Hindi ka pwedeng mag-pour ng empty cup sa ibang tao. Uy, ganda naman ng tasa mo. Ano naman yan? Hangin. Ganda ng tasa mo. Ano naman yan? Wala. How can you be a blessing if you're an empty cup? How can you be a blessing if God is not blessing you? How can you teach? You teach by what you know. You reproduce who you are. Sino ka? Sino ka? Ano ka? You see? Don't forget to make yourself a blessed person. Make it your priority. Sikapin mo maging blessed ka. Okay? Sikapin mo maging blessed ka. Sikapin mo. Okay? Ano sabi ng Psalm 1, verses 1 to 3? Okay? Blessed is the man yung lumalakad hindi sa payo ng masama. Blessed is the man yung hindi tumatayo at tumatambay sa mga mali. Hindi rin nakikinig sa mga mapupunuyaw. Verse number 2. Ngunit ang kanyang kasiyahan ay nasa utos ng Diyos. At sa mga utos to, pinagbubulay-bulayan araw at gabi. Ano sabi ng verse number 3? At siya'y magiging parang isang puno na nakatayo sa tabi ng gilid ng ilog at nagbubunga sa tamang panahon. At ang sabi ng verse number 3, at hindi nalulugas ang kanyang mga dahon, meaning hindi siya kalat. Ano man ang gawin niya, pinagpapala. Dapat ito tayo.
Pero sinabi ng verse 4, matindi to. Yung hindi sumusunod, hindi nakakapit, yung ayaw magpasakop, yung dumidiskarte, ungodly. Ano sabi? Parang mga shaft na dinadala ng hangin. Verse number 5. Ganun ang ungodly. Hindi tatayo. Hindi magiging matibay. Hindi tatagal. Godly ka ba? Ungodly. Okay? You cannot pour from an empty cup. Sabi na Acts 20 verse 28. Listen to this. Take heed unto yourself. Ingatan mo ang sarili mo muna bago iba. Pinalalakas mo ba ang Diyos? How can you bring yung kaibigan mo, yung family mo, yung asawa mo, yung anak mo sa promised land if you're living at wilderness? Gusto mo sa promised land, ang utak mo wilderness, limited. Take heed. Ingatan mo. Bago yung kawan. Listen, you cannot take others unless you're at best. Hindi mo pwedeng dalhin ng iba sa mas mataas pag hindi mo ginalingan. I want to ask you, huwag mong sagutin. 1 to 10, ano ability mo at capacity mo? Kung 10, amen. Kung 1, bakit? Listen to this. Okay? Sabi ng Matthew chapter 10. Di mo ha? Matthew chapter 10. Sabi rito, sa verse number 24. 10:24. At mo ha? Ang disipulo, hindi pwedeng umangat sa boss niya, ni ang katulong sa boss niya. Verse number 25. Sapat lamang ng disipulo maging kagaya mo. Listen to this, ha? Based on this. On your capacity, sa pagiging blessed mo, 1 to 10, nasaan ka? 4? Pag 4 ka, ang family mo 3. Ang anak mo 3. Ang asawa mo 3. Pag 5, 4 sila. Pag 10, 9 sila. Nasan ka? Nasan ka sa pagiging blessable? Nasan ka? Hindi pwedeng umangat yung tinuturuan mo sa iyo. Nasa ilalim mo yan. Ikaw ang mag-aalis ng takip. Hindi ko pwedeng pangunahan ng mga schoolmates ko kung tanga ko nung college. Kanya ginalingan ko. Kanya lahat ng bunga ko, scholars. Pero ginalingan ko. Hirap ako. Hindi ko talaga maintindihan sa algebra bakit yung X may Y. Ba't yung Y, hinahanap pa rin yung X? Bakit? Hindi ko maintindihan. Pero pinag-aralan namin. Nakabali ako ng mga technical pen. Bakit? Exam eh. Nag-level up. Tanong ko sa'yo. You cannot take, don't forget to make yourself a blessed person. Make it your priority. Kasi susunod lang sa'yo ang asawa mo, anak mo, family mo, tropa mo. Remember, you cannot take care of others unless you are blessed at your best. Paano mo siya uunawain kung ikaw mismo hirap kang maunawaan? Never give from the depths of your well. Huwag kang magbibigay ng tubig na nasa malalim. Magbigay ka because you're overflowing. Pag nasa ilalim yan, putik yan. Putik. Palakasin mo sarili mo. Patatagin mo. Gawin mong blessed. You know why? At the end of the day,
It's not about what you have. It is not what you have accomplished. It's about who you have lifted up, who you have made better. It's what about you have given back. Sino pinalakas mo, pinatibay mo, nilapit mo? Sino pinagpala dahil nandyan ka? That's what enablement is. Hindi ka nagagaling, hindi mo ginagalingan para sa sarili. It's not about you. It's all about God. It's all about others. It's all about us helping other people so that they can help other people. It's not about what you have. It's not about what you have accomplished. Sino tinulungan mo? Sino pinagpala mo? Sino ang lumakas dahil sa iyo? That's the bottom line. Let's all stand up, please. Father, we thank you. Tulungan mo po na makita namin ang aming sarili. Kami po ba ay nagiging blessing? Kami po ba ay pinagpapala mo? Kami po ba ay pinalakas mo? Kasi hindi kami pwedeng magbuhos ng pagpapala from an empty cup. Lord, we want you to comfort us. We want you to strengthen us. We want you to make us better. It is what you want us to be. Help us to see sino yung itataas namin, sino yung pagagalingin namin, sino yung tutulungan namin so that we can be a blessing just like you. Will you come at the altar and pray and say, Lord, help me. Help me to be what I should be. Dito sa altar. God bless you. Yayabangan mo ko, magaling ka. Sino nakinabang sa'yo? Matalino ka? Sino tinuturon mo? Sino naging magaling? Sino naging malakas? Sino maging malapit sa Diyos? Sino?
Father, we thank you. Help us to be a blessing. Anoint us. Teach us that at the end of the day, may palalakasin kami, may patitibayin kami, kasi in-enable mo kami, kasi in-anoint mo kami, kasi you want us to be a blessing. Thank you. Salamat po. Pagpalain mo kami at pangunahan. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Darako po tayo sa bahagi ng pagbibigayan. And let us sing our offering song, Give It Right This Time. Everybody. Give all our best, God is expecting. Don't waste the chance to be blessed by Him. Today is our chance, there's no repeating. We can recapture our ways to give. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last nights. His words are true. Believe them in faith. Blessings and promises to them obey. He's given His all, but then we give, and it's not time to waver, no time for delay. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last nights. So give it right this time. Honor God through our offerings. Don't make Him sad this time. It's our last nights. So give it right this time. This time. Second Chronicles chapter 31 verse 5. And as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruits of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and the tithe of all things brought they in abundance. Bago po tayo mag-pray, marap po tayo sa property ng ating pinagpipray. Let's pray. Lord, thank you for this day that you give it to us. Thank you for the blessings that we receive, Lord. And Lord, thank you for our pastor that you used this night as you preach your word. Lord, bless the members that will give their offering. Bless their family and their works, Lord. Lord, bless us in our studies also, Lord. In Jesus' name, amen. Ating pong i-recite ang ating mga offering pledges. Ako'y nagbibigay bilang pasasalamat sa nakalipas na kabutihan ng Diyos sa akin. Ako'y nagbibigay bilang patunay na ang Diyos pa rin ang pinakamahalaga sa akin. At ako'y nagbibigay dahil sa pananampalatayang sa hinaharap, ang Diyos ang patuloy na magpapala sa akin. Ito po ba? Marito mo nating dalhin ang ating mga kaloob, and God bless you.
Amen. Maraming salamat po sa inyo pong kaloob at salamat po sa ating pong pastor sa mensahe na ipinarating sa atin. Na-bless po ba kayo? Amen. Maraming salamat, pastor. At sa oras na ito, ay tayo po ay dadako sa ating pong pananalangin. But this time, dahil ito po yung ating pong paghahanda sa ating pong month-long anniversary, excited na po ba bawat isa? Amen. Ito po yung gagawin natin. Okay? Dahil isa po sa mga napakahalagang activity ng ating pong simbahan, ng ating pong anniversary. No? Ang gagawin po natin, so, hahatiin natin sa bawat upuan yung ating pong mga sarili. Okay? So, i-occupy natin yan, tapos ipag-pray natin yan isa-isa. No, yung mga nakaupo dyan. Pag-pray natin na yung mga nakaupo dyan, kung hindi sa save, ma-save. Kung save na, ay magpabaptize. At kung mga miyembro naman, ay maging katuwang ng ating pastor. At magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Pwede po ba yun? So, siguro yung isang row na ito, 2 katao, mag-partner. Yan. Tapos, pati po sa taas, i-occupy po natin yan. Ipag-pray po natin yan isa-isa para sa ating anniversary. Pwede po ba yun? O, yun po yung gagawin natin. Tapos, meron na po kaming ipapa-scale dyan na yung pwede natin ipag-pray sa anniversary natin. Okay? So, yung program, the whole program ng ating pong anniversary, and then yung ating pong pastor, yung speaker, lahat ng mga guest, no? Na madadala natin. So, ipag-pray natin. Iluhod natin yan sa Panginoon. Okay? Pwede mo ba yun? So, punta na po tayo sa ating pong mga area or find a place sa lugar ninyo, sa upuan na yan, tapos i-occupy po natin, tapos sabay-sabay po tayong mananalangin. Okay? So, come on, punta na po tayo doon. Paghati-hatian na natin yan, yung lugar, yung mga upuan na yan, ipag-pray natin yan isa-isa. Okay? So, huwag po kayong magsama-sama. Meron pa po doon sa taas. Come on, bilis po, bilis. Habang may oras pa. Okay? So, ibig sabihin, sa isang row, 2 tao ang magpipray. Ayan. So, yung iba po, dito po sa mezzanine, i-occupy din natin yan, ipag-pray din natin yan isa-isa. Huwag po kayong magsama-sama, dito po sa taas, meron pa po dito, doon po sa kabila, meron pa po doon. Okay, so start praying now.